Dakila't makapangyarihang Diyos na nasa langit. Narito po iyong lingkod. Patuloy na papakumbaba sa harapan. Ipuin mo ang puso ng mga taong makikinig ng iyong banal na salita. Buksan mo ang kanilang espiritual na pag-iisip. Salamat po, Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating topic ay sino-sino ba ang mga una, pangalawa o pangatlo, pang-apat na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po ang mahalagang bagay na ating malalaman kung sino-sino nga ba ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi sa banal na aklat na ang makakapasok muna ang unang mga Kristiyano na umibig sa Panginoong Hesus, mga sumunod sa salita niya at nagsakripisyo. Pangalawa naman ay pwedeng sa sinabi ng Panginoong Diyos na 144,000 na mga hinirang niya na walang dungis o nagpakabanal. Yun po yung sinabi ng Panginoon ay sa Revelation o pahayag na ating mababasa. Pangatlo, ang mga bata na tulad nila na walang alam sa kasamaan, na dapat nating ding tularan, na dapat tayo rin ay walang alam o magagawang masama at handang sumunod sa ating Diyos. Pang-apat, tayong mga Kristiyano na nagbabahagi, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa, hindi mapagmataas, hindi sakim, kundi sumusunod sa ating Panginoong Hesus at sa ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya ang payo ko po sa inyong nakikinig ng salita ng Diyos, isa puso po natin ito o itanim sa puso't isipan, isagawa at nang makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. At isa pa, para makapasok daw tayo sa kaharian ng Diyos ay dapat maging banal tayo, na tulad ng mga propeta ng Diyos na banal. Palagi po tayong gumawa ng mabuti sa araw-araw sa ating kapwa, sa mga katrabaho po natin, sa school, opisina o establishmento, at nang makaipon po tayo ng kayamanan sa langit na magagamit natin ebidensya pagdating ng huling paghuhukom. Tandaan po natin na totoo ang impyerno at langit. Hanggat maaga pa po at mayroon tayong natitirang buhay, ay gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa. Manalig, tumulong ng may pagmamahal, maging banal na tulad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at ng Panginoong Hesus. Gawin po natin ang tama at huwag ang maling mga katuwiran. Palaging isa-isip ang salita ng Diyos. Kapag nasa isip po natin ang salita ng Diyos, ay magkakaroon po tayo ng konsensya upang hindi makagawa ng masama. At palagi po tayong manalangin nang hindi po tayo matukso. At dito po natin masusunod ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mag-guide sa atin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos Ama. At sa pagsunod sa Kanya ng may pagmamahal, ay makakapasok po tayo sa Kanyang kaharian, na kung saan ay wala ng kamatayan, wala ng pighati o paghihirap. Dito ang mga tao ay hindi na mamamatay kailanman. Makakasama na nila ang makapangyarihang Diyos, at Siya ang magiging pastol at hari nila magpakailanman. Hindi na rin sasapit ang gabi, dahil ang Diyos ang nagliliwanag na kung saan ay palagi ng kasama ng mga tao. Ito po ay mangyayari sa huling panahon, pagkatapos po ng huling paghuhukom. Makakasama po ng mga taong mga sumunod sa Kanya, nanalig at nagtiwala, nanalig
nagpapasalamat, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, mga sumunod po at nanalig sa Diyos at mga umiibig sa Kanya, mga gumagawa po ng mabuti at marunong tumulong sa kapwa ng mga nangangailangan. So, hindi na magugutom o mauuhaw ang bawat makakapiling ng ating Diyos sa langit. Ito po ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos. Dahil magiging perpekto na nga ang lahat na gagawin ng ating Diyos. So, yan lang po ang ating topic sa ngayon. Naway may napulot na po kayong mga aral tungkol sa ating Diyos na kung sino ang pwedeng makapasok sa kaharian ng Diyos, maliban po sa mga taong gumagawa ng masama o yung mga taong Kristiyano na hindi totoo, mga fake na Kristiyano, mga hindi nakikita sa kanilang buhay, nandun pa sa kanilang inggit, sama ng loob, hindi marunong magpatawad, mga gumagawa ng kahalayan, kalaswaan, mga may maraming bisyo. So palagi po tayong manalig sa Diyos, magtiwala kay Jesus, manalig kay Jesus, nang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo parurusahan, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananalig at pagtanggap sa Panginoong Jesus sa John 1 verse 12. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ng salita ng Diyos. Naway pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat ng mananalig at magtitiwala sa Diyos sa oras na ito ay pagagalingin sa inyong mga masamang karamdaman. In the mighty name of Jesus, lahat kayo na may sakit ay gagaling. In Jesus' mighty name, Amen. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos. Amen. In Jesus' mighty name.